Sabi ni Ma'am BM, pwede na po ba namin sabihin na si Yusek Claire Castro as the fake news peddler? Hindi kasi ako naniniwala sa term na yon, ano? Pero, uh, pwede. Pwede. Well, I don't really like the idea. Pwede niyong i-point out na, ano ma'am, kayo sinabi niyo fake news si VP Inday. Are you going to apologize to the Vice President? Yan. Yan yung mga tanong. Sabi ni Zanel, yung mga trolls, sinasabi ko, wala ba kayo makuha or at naging trolls kayo? Pinakain nila sa family nila galing sa demolition job sa sarili nilang bansa na sila din apektado sa future. Wala kapit sa patalim. Buti sana kung yung Pangulo natin tinupad yung kanyang mga pangako na asikasuhin niya yung agrikultura natin. Di sana pwede tayong magganyan. I cannot really blame yung mga tao na nag-troll kasi wala na talagang hanap buhay. Ang hiling ko na lang sana, wag nilang seryosohin. Wag nilang i-imbibe na pag sinabihan ka o siraan mo itong tao, yung bare minimum lang, 'di ba? Hindi naaawa kasi ako dun sa pamilya nila kung wala silang trabaho. Kanina naka-live ako, but okay na yung I was just wondering kung baka may mga katanungan pa and all that. So, naming nag-iintay na pala kanina pa. So, ayun, magandang hapon. I'm just in traffic, so inisip ko baka may mga katanungan kayo. Then, we can answer your questions. Hi, Miss Marga. Hi, Jen. Hi, Pandalito. Hi, Rosel's dad. So, hi, Floren. Extra live lang to because I'm in traffic, nasasayangan ako sa oras. So, if you have anything that you want to talk about, mag-suggest na po kayo kasi nag-live lang ako without a topic para there's room for questions. O yan, sabi ni Ma'am Ola, hindi talaga sila nagpa-press con ngayon. Baka nagka-crisis yan, nagka-crisis management yan. Pagpaplanuhan nila kung ano yung magiging response. Pagka ganyan, hindi sila ready. Dapat noon pa sila ready nung unang lumalabas yung mga rumors about this. Unfortunately, yun nga, isinapubliko yung mga findings and therefore, wala nang how do you call this? Wala nang way to kung di to eventually they're going to have to answer it. Bakit nyo naman tinatanong, may idea po ba kayo bakit walang press con? Hindi pa ba obvious yan sa inyo? Para sa akin, baka nagka-crisis meeting na sila. Because of course, this is an important issue. Is Lisa's involvement sa incident, can it be grounds for BBM's impeachment? By itself, no. Kasi hindi naman si BBM ang gumawa. So, what you have to understand about Philippine law or even any law is that there's no such thing as guilt by association. Yung tipong may ginawang masama, let's say asawa mo, kapatid mo, it doesn't go to you. You don't have any blame for that. No matter how do you call this? How tempting it is to say yung kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat, just because they are family members or members of a group. Sabi ni Van, so the cake is real after all. Jokes on anti-clear. Oo, totoo. Sabi ni Ma'am Octavia, silence is always their strategy tapos diversion tactic. If diversion ang strategy or tactic nila, then it's not a very good one kasi it doesn't really change anything in the age of internet Diba? Ewan ko, why everybody keeps thinking that diversion is the go-to strategy. It should not be. Ewan ko if they're doing that. If that's always the strategy. Ako ang tingin ko, convenient yung, kunwari, going after PRD, going after yung mga missing sabongeros. Kasi nga, they can provide evidence for PRD. They can provide evidence dun sa ICC. The timing is fortuitous. Sabi ni Francis, bakit pinapasahod pa ng Pinas si Manang Claire? Attack dog lang naman siya. Because, for the administration, for BBM particularly, it works for him Yan ang tingin niya na effective communications. Yan ang gusto niyang klaseng pagka-briefing sa media. And let's face it, pinapansin niyo siya So she gets a lot of traction even if it's not exactly good communications, nor is it a good reflection of the administration. So it works for them.
Pero sabihin niyo sa akin kung rhetorical yung question ha, kasi minsan hindi ba masyado nang obvious yung mga sagot? Sino may sabing official yan? Sabi ni Ma'am Cecilia, since their trip sa USA was official, sino ang dapat kumilos to investigate the participation of persons of interest? Official ba? Ano ba ang definition? Paano nagiging official? On the US side, kailangan may invitation from the US government or from the president, from the US president, yung mga ganun. So, official trip. Kaya may mga kwento na sinasabi na si Firstly, may document nga, di ba, na nakalagay doon that she was questioned. Kung may immunity ka, kahit questioning, hindi pwede. So, hindi nyo masasabi na official yung trip nun. Dahil kung official, then she would not have been questioned at all. Sabi ni Eric, tanong lang po, wala po kayong balak maggawa ng isang party list ng mga vloggers para magkaroon ng legalidad at maisaayos ang batas pabor sa mga vloggers para maiwasan na ang fake news? Unang-una, why are you buying into the idea that there is such a thing as fake news? Diba? I mean, while I agree that there is misinformation, I agree that sometimes there is misinformation that is deliberately disseminated. Hindi po ako naniniwala dun sa mga additional na policies to oppress free speech. As to politics, I really don't. Okay, electoral politics is not something that I want to get into. I always make a reservation, however, for decisions. Halimbawa, if PRD, if Inday Sara, if Mayor Baste ask me to run for a particular reason that's important to them, then I will do that. But it will not be because I want to do it. If you're in Auntie Claire's shoes, how do you explain to us ang issue ni Lam? Though before sinabihan pa niyang fake news si VP. Unang-una, mag-a-apologize ako kay Vice President. Kasi there's nothing wrong with apologizing. It shows that you're human at nagkakamali din kayo. Okay, so, for example, if I were, Yusek Claire, I would say, pero I just want to point out, hindi kami equal kasi hindi ako undersecretary. Secretary ako. Let's just make that clear. Okay. But if I was the one conducting the press briefing, how would I explain? Unang-una, sasabihin ko that we confirm apologies to the Vice President. At the time that she was mentioning about the possibility, an event that happened in LA In LA, we still did not have complete information on that. And since it was in the nature of a private visit, then it is not the position of the palace press briefer to disseminate information about the private activities of the First Lady. She has a staff for that, for issuing her own statements. Now, given that this has risen to the nature of political event that has repercussions on the Filipino people, we acknowledge that indeed an incident has happened, death has happened, and the First Lady was questioned about it. However, she has not been detained. There is no talk about any liability on her part. We wish the family of the Tantocos our condolences. We send our condolences to the Tantocos, and we're with them in this time of grief. In the meantime, we are hoping that the First Lady will be exonerated and all doubt erased as to any participation in the incident. Yun. Sabi ni Ron, sabi po ni Gibo, give up niyang Maltese passport niya bago siya nag-file sa 2022. Okay. Assuming na dual siya nung time na nagkandidato siya previous elections, problemado ba yan? Well, it will pertain to the previous elections. So, kung dual pa siya noon. Pero, ngayon, ang importante yung ngayon because he is a government official right now. So, kung 2022 pa, give up na niya yung passport niya, then wala siyang issue about his appointment. Sabi ni The Lucky Kitty Cat, as you have mentioned many times over the past days, kinonect na nga ni SOJ Remulla ang missing Sabongeros to the DAO Death Squad.
possible connection. This admin is so predictable. Yes, I agree. So, and we can see that isa lang naman ang patutunguhan nila. Sabi ni Ato, nako attorney, yan na ang sasabihin ni Auntie Claire. Well then, you can show her this, yung excerpt dito sa live natin para bistuhin siya na gaya-gaya lang. Hi kay Miss Josephine. Yasi says, ang bargain ni Trump siguro, open, free, or access sila sa Pinas, kapalit ang kalayaan ng mga hunghangers. So ayan na naman kayo, may mag-a-ask kung what would you do if it were her. Tapos sasabihin niyo, ay wag niyong turuan. Walang saan naman tayo lalagay niyan. Sabi ni Rafael, are the Filipinos just going to accept his words without an accompanying document to prove it? Kanino po yan? Who are you referring to, sir? I like the earrings. I love them. Sabi ni Ma'am Ann, Attorney Trix, ikaw po ang sinayang nila to speak for Malacanang but God didn't allow it. Kinuha ka niya. Teka muna. Ang pinamalit is a barking dog. Nako. Alam nyo, ganito yan eh. Si Attorney Claire is doing what BBM wants her to do or maybe the First Lady wants her to do. So, tingin niya, style niyang ganyan, bumibenta. Ang kailangan lang naman niyang i-convince yung mga tao na nag-appoint sa kanya. O, di ba? Hindi niya kailangan i-convince tayo. Sabi ni June, nagmamadali si Sec Boying sa missing sa Bongeros para i-support sa ICC case. Yup. Hanap pa sila, I'm sure, ng paraan maidikit yan kay VP. Para syempre, as usual, sabi ni Ma'am BM, pwede na po ba namin sabihin na si Yusek Claire Castro as the fake news peddler? Hindi kasi ako naniniwala sa term na yon, pero pwede. Well, I don't really like the idea. Pwede niyong i-point out na, ma'am, kayo sinabi niyo fake news si VP Inday. Are you going to apologize to the Vice President? Yan yung mga tanong. Sabi ni Maisog TV, sa dami-dami nang pwede kong makita yung earrings po talaga nakita kong kumikinang. Sorry. Sorry naman po. Lucaret says, how will Auntie Claire ask for apologies when masyadong mabigat ng mga accusation niya kay VPIST? Siya pala nagpapakalat ng fake news. Naniniwala pa ba kayo sa Vice Presidente? Well, totoo yan. Mahirap talaga. Kaya nga, if you are working for a politician, you must also be politic. So, kailangan yung pagkakasabi mo will be in such a way na makaka-atras pa yung boss nyo. Or kung hindi man siya makaka-atras, dapat yung boss niya makaka-atras. Pwedeng she must leave room na pwedeng sabihin ni BBM na Yusek Claire overstepped her bounds on this one. We have nothing against the Vice President at ganyan. Pero wala hindi rin naman kumikibo si Presidente. So it looks really like yun talaga yung gusto niya. Hi kay Oyi. Thank you nga pala kay Wapok for the Sabi ni Tadeus, kaso, Ate Claire is not as eloquent, smart, and diplomatic as you are. Ay, nako. Well, I don't like to think naman na ganun tayo kagaling, Nagkakamali din ako, and there are instances na nakakasakit tayo ng damdamin nang hindi sinasadya. For which, I would really ask for apologies kung mayroon akong nasaktan inadvertently. So, kailangan i-point out sa akin. Sabi ni Eric, mga nakakalimo at mag-like at mag-share, makukurot kayo dyan. Please lang po. Love kita, Eric. Ano yun? Gershaw. Hi, Ma'am Marie. Sabi niya, lagyan ng copyright yan. Baka kayain ni Auntie Claire. Di pwede niyo siyang pwede niyong isumbat sa kanya. Udzo, nanonood ka ng live ni Attorney Trix. Sabi ni Aaron, ang galing ng statement, attorney, parang double agent. Grabe kayo, may maniwala na naman dyan. Kakaloka. Ay, nako. Alam nyo,
minsan may mga nasasabi tungkol sa amin na ikinalulungkot nung ibang mga kaibigan natin na ang surname ay Duterte. Ngayon, nalulungkot sila na hindi, na kumbaga, parang nagkakaroon ng away-away, ganyan. Sabi ni Ma'am Hilda, hindi mananaig ang mga masasama. So, maraming salamat, Ma'am, for your words of wisdom. Are there legal consequences for the Marcos and allies denying what had happened in LA? Fake news or lying is fine with them. Well, the consequence is a loss of moral authority, di ba? Pero there's no law kasi dun sa fake news unless it is presented as news and then intended or causes damage to the public interest. Yan yung Article 154 ng Revised Penal Code. Basin na tayo Yeah, I know. Tahimik ang nasa Malacanang, pati ang mga trolls nila, may iilan-ilan lang na pasulpot-sulpot. Actually, ang ginagawa ng trolls nila ngayon is sinasagad nila yung kumbaga inuurat nila yung mga sides na may hindi pagkakaintindihan ngayon at pinapalalim nila yung alitan. Kasi it works for them eh. Pwedeng i-park na. Dito na ba? Malayo? Malayo tayo. Sabi ni Ma'am BM, kung press sec ka ngayon, for sure, masakit lagi ulo mo. Attorney, God loves you. Inilayo ka sa mga demons sa palasyo. Pero how do we know that it wasn't out of the frying pan and into the fire? Diba? Given the current issues right now. Paglabas pa lang ng whistleblower about sa mga sabungeros, kitang-kita na ililink kay PRD. Kala nila, bobob mga Pinoy. Ay nako, sinabi nyo. But ang sa kanila kasi is they have to do something. Kahit hindi na nga ganun ka-effective, basta may magawa sila or gawin nila yun. Kailangan ma-justify kasi yung kanilang mga mga appointment, yung mga kinikita nila dyan. Sabi ni Ma'am BM, sige na po, wag na lang fake news peddler, pathological liar na lang po. Grabe, mapapasama ka talaga niyan. Sige, balik na lang tayo doon sa fake news. Sabi ni Bals, gagawa na naman sila ng malaking diversion ngayon para mawala ang atensyon sa Tantoco case. Remember noong lumabas yung balita na yan, yung pagkakadukot kay PRD ang ginawa nilang diversion. Pwede. Pero like I said, it's not a very good one kasi obviously, it didn't work in this case. Sabi ni Ma'am Estrella, ganyan talaga mga kampo ng kadiliman. Consistent lying lang. Oh, okay. Sabi ni Jerry, current OSG, mag-resign ka na rin. Puro kabulastugan ang admin na ito. Magaling kasi yun at saka mabait yun si Lelen Berberabe. Kaya lang, yun nga. Nandun siya sa kabilang parlor. Sabi ni Alquin, wag naman sana, pero nakikita ko ang taong bayan tahimik lang po, waiting sa kung sino mag-uumpisa lalabas sa kalye para mag-kondena sa gobyerno. Spark lang talaga needed just my opinion. You know, if that's all that is needed, why aren't more people trying it? Sabi ni Ma'am BM, sa FB page na Luminous, grabe sumugod mga trolls. Puro ad hom lang naman kaya katamad makipagbardahan sa kanila. Kailan po yan? Today? Kasi minsan, nakakatamad din magbasa ng comment section. Para sa akin, as long as they're there, tumataas yung na nagagalaw nila yung algorithm, then we stay in the news feeds of many people. Kumbaga, there's a silver lining to that one. Maraming salamat pala sa kay Guapogi at kay Eric. Grabe, sabi ni Julian's World, kung may made in Malacanang, meron ding addict in Malacanang. Uy, grabe. Sabi ni Joseph, parang kung ano-ano ng tumbling ginagawa ng administrasyon. Kahit fake-fake na dyan, basta may masabi lang sa upcoming SONA, binubobo na nila mga tao. Alam nyo, ang problema sa admin na to, they don't know when to stop. They really should call it a day. Tama na. Stop trying na. Kasi ang ginagawa nila, they're not even bothering to show us na may serbisyo sila. They're just trying to stay in office.
Ano na ang tagapagtango ng flag at consti? Pagtango? At ano ang kanilang nararamdaman ngayon? Sabi ni Christine, yung sa page ng PCO, nakakatawa magbasa ng mga papuri kay BBM, puro one line. Mahirap kasi mag-isip ng puri, kayo naman. Sabi ni Alquin, totoo, kaya nga sa YT lang ako watch live ni attorney. Sarap kausap nito, siguro sa personal, daming matutunan. Sabi ni ZP, mas maganda man na-meet si Attorney Trix kaysa kay Auntie Claire, pang manang ang fashion ni... Uy, grabe. Alam mo, pero to be fair, kasi itong dress code na ni First Lady, na nakukulong sila sa mga ganyang klaseng Filipina na ginagaya nila yung style ni First Lady, puro, o kaya yung puro yung terno na, yung butterfly sleeves na stylized ni, ni Ramon Valera. Hindi sila masyadong nagde-deviate, so there's very little originality. Unlike, let's say, si VP, pag siya ay nagfi-Filipiniana, suot niya yung kasuotan ng mga katutubo, basta mayroong permiso ha, or basta yung type na commercial yung binibenta. Sabi ni Joseph, parang kung ano-ano ang tumbling na ginagawa ng administrasyon, kahit fake-fake na dyan, basta may masabi lang sa upcoming SONA, binubobo na nila mga tao. Ay nako, oo nga. Sabi ni Jamer, bakit walang appearance si Auntie Moclair? Bakit sa akin kagalit? Bakit ako yung sinusumbat mo na wala siyang appearance, kayo naman? Bakit walang appearance si Auntie Moclair? Parang ganun yung naririnig kong boses. Pero kung nagkamali ako, pasensya na kayo kasi wala akong naririnig na tono ng sinasabi mo. Sabi ni Floren, si Lam ay very New York talaga if you're talking about the mafia and the cake in Wall Street. Grabe. Sabi ni Dan Moral, si Attorney Berberabe daw, pinklawan. Hindi ko alam, I guess she might be. Pero on a personal level kasi kilala ko naman yan. Yung brother niya kasi was my batchmate in law school. So, ang reputasyon talaga ni Darlene Berberabe, ni Attorney Lelen, is mabait siya. So, that's why it would be good then for us na bantayan, let's watch very closely yung mga ginagawa niya. Magaling din na abogado yan. Para siyang yung sino ba OSG ni yung dating OSG, mabait naman yan, si Attorney Maynard Guevara. Ganun yung style, yung approach. Sabi ni Ma'am Gina, kaninang live niyo po, meron akong pinatulan. Pag-check ko ng profile niya, 6 followers. O, di ba? Sometimes it's really not worth the time. Sabi ni Alvi Bal, mabuti pa yung alaga kong Maltese, Philippine citizen. I saw what you did there. Hi kay June. Parang noong isinakay si Tatay Digong sa puting eroplano, wala na naman si Aimee. Yeah. Wala nga. Wala naman. There's no arguing with that. Wala nga siya. Sabi ni Ju, #save the first lady. Ay! I think more than the legal implications, it's the embarrassment, no? Masyadong malayo kung lalakarin natin. Pwedeng gumalaw sa kayo. Ay, pwedeng gumalaw. Nandito na tayo? Ako lang ba iniintay nyo? Ay, sorry. Okay, andito na pala kami. Diyos ko, daldal ako ng daldal. Papasok kasi ako sa building and baka mawala yung Pero tutuloy natin while I walk outside. Sandali lang po, naglalagay ako ng relo. Sabi ni Dan Moral, yes po, mabait po siya. Kilala siyang ganun. Kilala Sino? Si Maynard o si Attorney Berberabe? So mabait din yan. Mabait naman sila pareho. Malamang ako hindi. Sabi ni Sherwin, okay, we can get done. Sabi ni Sherwin, sabi ni Mayo, I like your earrings. Thank you po. First time po sinuot. I've had it for some time, walang okasyon na magamit. Finally, nagkaroon ng okasyon.
Sabi ni Sherwin, ang Maria Clara, time ni Rizal, iba na ngayon, hindi na nagre-report sa sekretary niya. Ano daw? Hindi ko gets yun. Sabi ni Christine, move on ka na dyan sa narrative na yan. Nasa OD issue na tayo, kasali si Lam. Eh, bakit? Pinag-usapan naman namin na yan. 2 araw na nga yan pinag-uusapan eh. Siguro oras na para magsalita si Sen Aimee, lalo na mukhang may ganap na issue ni Dulong. Ewan ko sa inyo. Go lang. Well, ako matagal na dapat yan nagsalita tungkol dun sa issue. Pero, diba? Parang give up na ako getting anything out of her. She will speak when she wants to. Second floor. Sabi ni Buhay Kable, sabi sa balita, private matter daw yung nangyari sa LA. Ay, hindi na siya private. The moment it is characterized as a criminal investigation, hindi na. Pero pera ng taong bayan ginagamit pagpunta nila doon. Okay. Sabi ni Julian Sword, magigising na kaya ang Mew? Now na nasa sangkot ang First Lady. M-I-U. Ang Mew. Grabe. Hindi ko talaga na yan. Ngayon na nasangkot si First Lady sa death due to cake overdose. Well, we don't know. Baka that's up to us to communicate it to them. Pero alam nyo, ang daming issues ngayon sa inciting. So, we have to be very, very careful with our speech. Actually, bawal nga yan yung making us feel that we have so many restrictions. Yung takot tayo magsalita. Hi kay Concordia. Sabi niya, hope all is well. Ang ting lahat. Nasa Montreal siya. Hi po. I think all is well pa. Sabi ni Dan Moral, mabait nga daw both si Sec Guevara, si Dean Berberabe at syempre ako. I think that a lot of people will disagree with you on that one. Sabi ni Zanel, yung mga trolls, sinasabi ko, wala ba kayo makuha work at naging trolls kayo? Pinakain nila sa family nila galing sa demolition job sa sarili nilang bansa na sila din apektado sa future. Wala kapit sa patalim. Buti sana kung yung Pangulo natin tinupad yung kanyang mga pangako na asikasuhin niya yung agrikultura natin. Di sana pwede tayong magganyan. I cannot really blame yung mga tao na nag-troll kasi wala na talagang hanap buhay. Ang hiling ko na lang sana, wag nilang seryosohin. Wag nilang i-imbibe na pag sinabihan ka o siraan mo itong tao, yung bare minimum lang, 'di ba? Hindi naaawa kasi ako dun sa pamilya nila kung wala silang trabaho. Sabi ni Guillermo, hindi ako nakaabot sa live nyo kanina. Tanong ko paano nakalusot sa immigrations kung dala niya yon basura. Pangalawa, maaari pang galing doon yung basura sa US. Galing yan. Aalamin talaga yan kung sino, kung public o government people yan. Hindi papayag ang US government kasi kahihiyan yan ng US na skandal yan. Hindi ko kasi masasabihan ang Beverly Hills Police kung paano sila mag-iimbestiga. Hindi ko rin alam kung paano nila dinala yan kung ito nga ay dinala. Diba? Hindi pa rin natin alam kung kanila ba mismo yun or meron bang ibang taong nagdala nun doon. Ang dami pang missing pieces. I don't like to make assumptions kung may mga kulang pa sa impormasyon. Sabi ni Estrella, man does not live on bread alone. Sabi nga, if one is complicit sa crime like trolling negatively, mali is mali. Ano yung mali? Para sa akin, kung libelous, oo. Kung, kung, of course, yung mga nasa revised penal code. So, pero sa inyo po, I really would like to hear, ano po ang
ano doon. Well, yun nga, when you say hurtful things to people, oo, mali din naman po talaga yun. Kaya nga, ang sinasabi natin is, if you're hired as a troll, dapat i-mitigate na lang nila. Kasi, hindi siya illegal eh. Na, the way I see it. Pero tama po kayo. Ay mas mataas po yung moral standards nyo talaga. So, kudos to you on that one. Sabi ni Demystifying Maria, knowing from US celebrities and scandals, access to cake in LA is not that hard. O kaya nga, we cannot presume kung saan ang galing kung yan ay dinala. Are you going up na? Sundin tayo. Okay. So, tama naman po kayo dyan. Upo muna ako sa habang nag-iintay ako ng sundo. Ang cute ng lobby na to, ng building na to. See? Oh, ang ganda ng lobby nila, no? Nabasa ko po sa isang post ni Dean Chase, isa sa person of interest sila, and isang tanto ko, I forgot the name, wife kaya ni Pauli. Yes, yung nasa document, tatlo ang kinwestiyon, si First Lady, si Dina Tantoco, that's Dina Arroyo Tantoco, and si yung artista, yun. Sabi ni Maria, di ba kahihiyang din yan sa US if di nila imbestigahan? Kasi mga foreigners gumagawa ng illegal sa sarili nilang ground, malaking sampal naman sa kanila. Lalo pa at First Lady ng isang bansa, ang allegedly isa sa mga kasama ng namatay. Baka gawing example yan ng ibang mga lahi, di na matatakot sa batas ng US kung i-disregard nila ang news na ito. I think that's viable. That is a good ano. Pero ang tingin ko sa kanila, sila yung mga regardless of who does it, who did it, and yun talaga. Basta gumawa ka ng masama, yun, nila. Guys, papasok na po ako.